Hello, Virgo, Sun, Moon Rising, and Venus sign. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So first message ninyo or first card is your current energy, which is the Eight of Wands. Ano ang dapat ninyong i-embrace this week? We have the Empress. Ano yung dapat ninyong iwasan? We have the Star. Ano yung accomplishment ninyo this week is Eight of Cups. Ano yung mga blessings, no, or opportunities that might come your way? We have Ace of Wands. Obstacle ninyo or challenges na maaaring dumating. We have Judgment. Ano yung advice ng Spirit? Advice sa inyo ng Spirit, we have the Four of Wands and Temperance energy. So, bottom of the deck ninyo is the Seven of Wands, and ito yung theme ninyo for this week. So, may tendency dito na magano kayo, yung parang maging vigilant kayo, mas magiging extrang mapagmatsyag kayo. So, ngayon, you may need to defend yourself dito, or you will be more aware or conscious kayo sa mga mangyayari sa paligid ninyo. Kasi kahit wala kayong ginagawang hindi maganda towards other people, may mga taon siguro dito sa paligid ninyo na alam mo yung gustong i-take down kayo. And it's maybe because naiinggit sila sa'yo. Now, maaaring may mga tao ditong hindi natutuwang nakikitang masaya ka. May mga taong hindi natutuwang nakikitang estable ka na siguro sa buhay, or magaganda yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Kaya they are going to try to take you down. No? They're going to try to parang siraan ka sa ibang tao, yung gano'n, ano? They're going to try to ruin you, kumbaga, no? Out of inggit. Kaya naka-defensive mode kayo dito. So, tama yan na magbantay lang kayo. 'Di ba? Pagbantayan nyo lang kung ano yung mga gagawin ng mga tao sa paligid ninyo. Kasi po pwede rin naman na hindi rin naman sila makakagawa ng kahit ano. Kasi 'di ba hindi naman papayagan ng divine ano na merong makapanakit sa inyo. Hindi papayagan ng universe na merong makagawa ng hindi maganda sa iyo. Kasi unang-una din, 'di ba? Wala namang masamang balak or masamang iniisip ang ibang tao na nagpo-prosper. Pwede na iniisip pa lang nila towards you, pero maaring nang bumabalik na agad sa kanila, 'di ba? Kasi karma is real. So, maaring ganon, kaya hindi rin matutuloy. Pero, yun, maging mapagmatsyag lang kayo. Just stand your ground, stand for what you believe in, and be discerning. No? Be observant and be discerning. So, yung current energy ninyo is Eight of Wands, which is fast-moving energy. Feeling ko dito ang iba sa inyo is going to travel. Baka yung travel na to is travel by air. So, pwedeng domestic, pwedeng international, no? Pagka meron kayong overseas travel dito, for whatever reason, pwedeng kayo mamamasyal, pwedeng merong opportunity, 'di ba, for you to travel abroad. Pwede rin dito na merong mga good news, no, na dadating, na yung good news na to is going to be like mabilisan ang pasok ng good news na to. Maaring mabilis yung pasok, at saka maaaring mag-require din ito ng mabilis na reaction from you, mabilis na take action sa kung ano man ang mga opportunities na ito, or ano man ang mga balitang paparating sa inyo. Okay? So, mabilisan ang mga ganap sa buhay ninyo sa ngayon. Yung parang nagsisimula pa lang yung linggo, parang may isip nyo agad na, what? 'Di ba? Nandito na agad tayo sa feeling ninyo,
almost end of the week na, pero kakasimula pa lang sa dami ng papapwedeng maraming impormasyon dadating, sa daming papwedeng mangyayari, 'di ba? Yung mga ganon. So, good luck sa'yo. So, anong dapat ninyong i-embrace this week? We have the Empress energy, which is really beautiful. The energy, lalo-lalo na pagdating sa kaperahang aspeto. Finances, trabaho, career, business, kung ano man ang pinagkakakitaan ninyo, 'di ba? So this is really beautiful energy diyan. Kasi ano ito panahon ito ng fertility, no? So marami kayo ritong sisimulang bagong kaganapan sa buhay na siyang magdadala sa inyo ng pera, ng swerte sa pera, kagaanan sa pera, or po pwedeng mayroon ditong mga tinanim na kayo, kumbaga may mga ininvest na kayo in the past na ngayon makukuha nyo na yung ROI, yung mga ganon, no? Kaya this is going to be an abundant and prosperous period, no, sa buhay ninyo. So yun, meron mga dadating at meron mga dadating na financial blessings at meron din kayong sisimulan pa na mga oportunidad na pwede pang maghatid sa inyo ng mas marami pang pera, mas marami pang kasaganaan. So, we have the star energy and this is what you need to avoid right now. Yung star, this is a wish fulfillment energy. No? So, maaaring may mga wishes dito that are coming to fruition. There are new beginnings as well dito, no? Meron kayong magsisimulang bagong kaganapan dito sa buhay ninyo sa star energy. But since this is in a what to avoid area of the reading, so baka magkaroon dito ng tendency ang iba sa inyo dito na instead na maging hopeful kayo, instead na maging malakas ang inyong loob, excited kayo para sa mga pagbabago na pwedeng dadating. Baka kayo tuloy ay magkaroon ng change of heart, 'di ba? Magkaroon kayo ng you're gonna have a cold feet na imbes na itutuloy nyo na kung ano man ang gusto ninyong baguhin sa buhay ninyo, baka kayo ay mapipigilan, magpo-procrastinate kayo instead. Pwede rin na ang iba sa inyo dito siguro will be alam mo yun, yung parang mawawalan lalo kayo ng pag-asa, mawawalan kayo lalo ng pag-asang mabago ang inyong situation for the better, 'di ba? Kasi baka magpo-procrastinate kayo or baka mas mamayani sa isip ninyo yung negativity. Kaya yun ang dapat ninyong iwasan. Na kapag merong negative energy, may mga negative thoughts na pumapasok sa agad-agad sa inyo, i-transmute ninyo agad yan, no, into something positive. Mag-isip kayo agad ng totally opposite na kung ano man ang negative thoughts na naiisip ninyo para hindi na kayo mapunta doon sa puntong mas maiisip ninyo yung negatibo kasi it will just branch out, no? Mas dadami pa yung maiisip ninyo na negatibong bagay, 'di ba? Kaya wag na ninyong anuhin 'yan. Wag ninyong i-entertain 'yan, okay? So, ano yung accomplishment ninyo? We have 8 of Cups. 8 of Cups is a new beginning energy din. Kasi magsisimula kayo ng bagong ganap sa buhay. You are moving towards a different path. You're heading towards a different direction in your life dito with the 8 of Cups. Meron kayo ditong iiwanan no? Meron kayo gusto iwanan dito na sitwasyon or tao or bagay na maaring yan ay maituloy ninyo. Maaring yan ay magagawa ninyong iwanan talaga sa ngayon. At kung saan kayo papunta, doon kayo magiging fulfilled. You will be feeling fulfilled, satisfied. No? So, depende yan sa inyong sitwasyon. Kung ano man itong iniisip ninyo na maaaring matagal nyo na itong pinaplanong gawin. Ngayon, finally, no, yan ay may isa sa katuparan nyo na. At least yan magagawa nyo. So, ano yung blessings and opportunities na po pwedeng dumating sa inyo? We have the Ace of Wands. So, this is a new beginning energy din. So, nakailan na kayo
This is new beginning, new beginning, new beginning. Naka-apat ng cards kayo ng new beginnings, Virgo. Kaya maaaring maraming mga bagay dito ang gagawin ninyong bago ninyong sisimulan, no? May mga fresh chapters, no, sa buhay ninyo that you are going to do sa ngayon. Si Ace of Wands is a new beginning, and maaring related ito sa career, maaring related ito sa trabaho ninyo or business, no? So maaari, no, na yung opportunity, yung financial opportunity na dadating sa inyo could be, ayan, bagong karera, bagong trabaho. Kaya yun ang sisimulan ninyo rito. And this also may involve travel since we have 8 of Wands as well. So definitely, meron talagang travel dito na mangyayari para sa inyo, for some of you, no? And maaring nakalink yan, ano, na travel na yan sa trabaho or sa career niyo or sa kasi magbabago. Ang iba sa inyo dito is going to change your career path. So, po pwedeng yan ang magre-require sa inyo na mag-travel kayo. Baka kasi ay kayo pupunta pa sa ibang lugar, diba? That's where you're going to start working. Pwedeng ganon. So, judgment is yung obstacle ninyo rito, no? Ito yung possible na maging challenge ninyo sa ngayon. Kasi si judgment, there is a need for you dito na mag-assess kayo, mag-reassess kayo ng mga nangyayari sa buhay ninyo. This is the time na kailangan ninyong pagnilay-nilayan ng mga sitwasyon kasi meron kayong decision dito na kailangan gawin. There is a important decision that you need to make. At baka dito kayo magkakaroon ng problema or mahihirapan kayo sa pagdedesisyon. Ano, maaring yun ang magiging challenge ninyo rito. So, mas makakatulong sa inyo dito if you are going to do some kind of yun nga, reassessment of your situation. At pagmuni-munihan at pag-isipan ninyo, no, kung ano dapat ang inyong gawin. Huwag kayong mag-jump into a conclusion agad-agad na hindi ninyo pinag-aralan, no, ang inyong sitwasyon. So, ano yung advice sa inyo ng spirit? We have the Four of Wands, which is a celebratory energy, no? So, Four of Wands is kasiyahan, ano? Meron ditong i-celebrate. Pwedeng some of you are celebrating love. Maybe ang iba sa inyo mag-aasawa, merong kasalan, pero pwede rin naman na hindi kayo ikakasal, no? Or hindi kayo mai-engage. Baka kayo ay a-attend lang, no, ng mga ganong okasyon. Pwedeng ganun yun. But yeah, definitely, you will be in a situation wherein may kasiyahan, may pagtitipon, may reunion, yung mga ganon. Kaya, magiging masaya ang dito, ang sitwasyon. And with the temperance, no, there is healing. Dito temperance is about healing. This is also about patience, balance, no. So, siguro din at this time, baka magkakaroon na din kayo ng balanse sa buhay, no? Maaaring may babalik mo na yung focus sa sarili mo, maaaring unti-unti maisasaayos mo na din ang kalagayan ng buhay ninyo at maa-address na kung ano man ang mga problema, maa-address nyo na kung ano man yung mga challenging situations na na-experience niyo, maaaring mahahanapan nyo na din yan ng solusyon, no? So, good luck sa iyo. So, tignan natin kung ano yung inyong final message. We have number 13, claim your independence. Ayan, kasi baka restricted kayo, no? There are restrictions siguro na nakapaligid sa'yo at yun ang pwedeng isa sa mga dahilan kung bakit hindi rin ninyo magawa siguro kung ano talaga yung mga gusto ninyong gawin, kasi may kumukontrol sa'yo. It's either a tao yung kumukontrol sa'yo or nagpiprevent sa'yo from being free to do whatever it is that you want to do, or it could be a situation, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.